Welcome sa Here Story PH. Maraming salamat. Chapter 1. Isang henyo ang nakakaalala ng pag-ibig sa loob ng isang segundo. Nagdadala kami sa iyo ng mga kahangahangang nobela upang basahin mo. Sa Kenlan Continent, ang tanging paraan para maging isang martial artist ay ang paggising ng sariling martial spirit. Sa pamamagitan lang ng martial spirit maaaring makipag-ugnayan sa langit at lupa, sumipsip ng spiritual energy, at magsanay. Iba-iba ang uri ng martial spirits. Hinahati ito sa heaven, earth, black, at yellow ranks, at bawat rank ay may 10 grado. Mas mataas ang grado ng isang martial spirit, mas mabilis ang cultivation speed, mas malakas ang kakayahan, at mas malaki ang potensyal. Mas mataas din ang tsansa na maging isang dakilang mandirigma sa hinaharap. Sa oras na ito, sa Linshui City ng Luohe Kingdom, nagaganap ang Martial Spirit Awakening ceremony ng pamilya Qin. Sa ibabaw ng isang pitch black na altar, isang gwapong disipulong mayabang ang ekspresyon ay nakaupo ng naka-crossleg. Sa ibaba ng altar, nagtipon ang mga disipulo at matatandang miyembro ng pamilya Qin. Ang disipulong iyon ay si Qin Changkong, anak ng unang elder ng pamilya Qin. Sa pamilya, siya ang pumapangalawa kay Qin Nan, ang batang master ng angkan. Dahil dito, makikita sa mga mukha ng mga naruroon ang sabik na paghihintay. Maya-maya, nagsimulang lumiwanag ang itim na altar. May mga sinag ng puting liwanag na, parang mga ilusyon ng ahas na pumasok sa katawan ni Qin Changkong. Nakikita mismo ng mga mata kung paano ito umiikot sa loob ng kanyang katawan. Roar! Biglang umalangaw ang malahalimaw na ungol mula sa katawan ni Qin Changkong. Sa likuran niya, lumitaw ang 5 guhit ng dilaw na liwanag. At mula roon, umangat ang isang napakalaking anino ng white tiger, mabagsik at marahas, parang hari ng lahat ng hayop na naglalabas ng nakakikilabot na aura. Sa sandaling iyon, naramdaman ng lahat ng elders at disciples ang bigat ng presensya nito. Ito ay, gulat na sabi ng elder na namumuno sa seremonya bago siya biglang napasigaw. Sa tuwa, 5 sinag ng dilaw na liwanag. 5th grade Wang rank martial spirit. Isang 5th grade Wang rank beast martial spirit. Parang kulog na bumagsak ang sinabi niya, at napuno ng ingay ang buong lugar. Ano, 5th grade Wang rank martial spirit? Langit, may top genius sa pamilya Qin. Ang mga mukha ng lahat ay puno ng pagkabigla. Hindi nila inaasahan ang ganitong resulta. Ang 5th grade Wang rank martial spirit ay bihira kahit sa buong Linshui City. Ang sinumang magtaglay nito ay may walang hanggang potensyal sa hinaharap. Si Qin Changkong ay hindi makapaniwala sa kanyang swerte. Hindi niya inakalang majay gising niya ang isang 5th grade Wang rank martial spirit. Habang nakikita niya ang mga nakakamanghang reaksyon ng mga tao, napuno siya ng pagmamataas. Pinagmasdan niya ang paligid at tumigil ang tingin sa isang payak na mukhang disipulo, puno ng pang-aasar ang kanyang mga mata. Ang disipulong iyon ay walang iba kundi ang batang master ng pamilya Qin, ang numero 1 henyo, si Qin Nan. Susunod, Qin Nan. Sigaw ng presiding elder, puno ng pag-asa sa tinig. Matapos ang kagilahil-alas na gising ni Qin Changkong, inaasahan nilang si Qin Nan ay magpapakita ng higit pa. Kung ganoon, magkakaroon ang pamilya Qin ng 2 top geniuses na magpapalakas sa kanilang hinaharap. Sa pagbanggit ng pangalan ni Qin Nan, agad na napunta ang lahat ng paningin sa batang mukhang ordinaryo, ngunit sa kanilang mga mata ay naroon ang matinding pag-asa, higit pa sa ipinakita nila kay Qin Changkong. Si Qin Nan ay hindi lang alamat ng pamilya Qin kundi ng buong Linshui City. Anak siya ng patriarch ng pamilya Qin. 6 na taong gulang pa lang ay marunong na siyang magbasa at sumulat. 8 taong gulang ay naging iskolar ng lungsod. 9 na taong gulang ay tinalikuran ng pagsusulat at nagsimulang magsanay ng martial arts. 10 taong gulang ay nakahuli ng tigre gamit lang ang kamay. 12 ay nakabisado ang 10 martial skills. 14 ay tinamaan ng kidlat ngunit walang galos. 16 ay nakalikha ng sarili niyang saber technique na umalangaw sa buong Linshui City. Isang martial king ang minsang nagsabi, ang batang ito ay may pambihirang talento. Ang
Martial spirit na gigisingan niya ay tiyak na 5th grade Wang ranked o higit pa. Ang kanyang kinabukasan ay hindi karaniwan. Simula noon, kinilala si Chinan bilang numero 1 henyo ng Linshui City. Nakasuot siya ng pitch black na robe, mapotla ang balat na parang bagong galing sa karamdaman. Habang nakatingin sa kanya ang lahat, kalmado lang ang kanyang ekspresyon. Hindi mayabang o nagmamadali, marahan siyang umakyat sa altar. Sa wakas dumating din ang araw na ito, bulong ni Chinan sa isip niya. Huminga siya, nang malalim, ipinikit ang mga mata, at umupo ng cross-legged. Mula sa ilalim ng altar, sumirit ang mga sinag ng puting liwanag at pumasok sa kanyang katawan. Nang makita ito ng mga tao, nag-ingay sila. Ramdam ko na ang martial spirit ni Young Lord Chinan ay hindi basta-basta. Oo, kung si Qin Changkung ay may 5th grade Wang rank, si Chinan ay tiyak na mas mataas pa. Sa kasaysayan ng pamilya Qin, wala pang nakapagsabing may martial spirit na higit sa 5th grade Wang rank. Tumahimik kayo, baka madistorbo ninyo si Young Lord Chinan. Kung may mangyari sa kanya, kaya nyo bang akuan iyon? Nag-umapaw ang init ng eksena. Maging ang mga elders ay puno ng paghanga at pananabik. Ngunit si Qin Changkung, na kanina lang ay puno ng tuwa, ay biglang sumimangot. Ang martial spirit ay tadhana ng langit. Hindi ito basta pinipili, malamig niyang sabi. Akala niyo ba basta-basta na lang Magi gising ang mas mataas na grado? Baka, 2nd grade lang ang makuha ni Young Lord Chinan. Tiningnan siya ng ilan ng may paghamak ngunit walang nang ahas na sumagot. Isa na, siyang kinikilalang genius. Habang tumatagal, mas kumalma si Qin Changkung. Kahit siya mismo ay alam na si Qin Nan ay hindi ordinaryo. Imposibleng mas mababa pa sa 3rd grade Wang rank ang gisingin nito. Ngunit sa isip niya ay may lihim na panalangin, Chinan, sana mas mababa sa 5th grade. Ang gisingin mo, huwag na huwag mas mataas. Habang tumatagal, mas maraming puting liwanag ang nagmumula sa altar. Sa gitna nito, namula ang mukha ni Chinan. Umalangaw-ngaw ang mahinang ugong sa kanyang katawan. Sabay-sabay na napatigil ang hininga ng lahat. Isang malakas na tunog ang sumabog. Mula sa katawan ni Chinan, biglang sumiklab ang dilaw na liwanag. Lahat ay nakatitig habang ang liwanag ay tumigil sa gitna ng ere. Mula rito, unti-unting lumitaw ang isang malaking sable na naglalagablab ng apoy. Natulala ang lahat ng naruroon. Dilaw na liwanag, 1st grade Wang rank martial spirit. Ang pinakamababang uri. Paano nangyari iyon? Maging si Qin Changkung ay hindi makapaniwala. Ang numero 1 henyo ng Linshui City ay may pinakamahinang martial spirit. Sa altar, dahan daw ang iminulat ni Chinan ang kanyang mga mata at tiningnan ng mga natigil ang tao. Scarlet Flame Saber, isang 1st grade Wang rank martial spirit. Chapter 2, si Qin Changkung ang unang natauhan. Napahagalpak siya ng tawa. Hahaha Chinan, hindi ko akalaing Magi gising mo lang ay 1st grade Wang rank martial spirit. Anong henyo ka pa dyan, ngayon isa kang basurang walang silbi. Ako na ang tunay na number 1 genius ng pamilya Qin, ang numero 1 ng Linshui City. Ang 1st grade Wang rank martial spirit ang pinakamababa sa lahat ng antas, tinatawag na trash martial spirit. Kahit sa pamilya Qin, bihirang-bihira ang may ganitong uri. Karamihan ay nakakagising ng 2nd grade Wang rank o mas mataas pa. Ang malakas na tawa ni Qin Changkung ay pumukaw sa lahat. Ang mga disipulo at elder na dati puno ng paggalang kay Chinan ay biglang nagbago ang tingin. Ang paghanga ay napalitan ng pagkadismaya at paghamak. 1st grade Wang rank martial spirit, basurang walang kwenta. Sayang ang paghanga ko sa kanya. Akala ko henyo, yun pala basura lang. Oo nga, si Big Brother Qin Changkung ang tunay na henyo. Si Chinan ang tunay na basura ng pamilya Qin. Sa mundong ito ng martial arts, ang lakas ang batayan ng respeto. Kaya ang ganitong reaksyon ng mga tao ay hindi nakapagtataka. Sa halip, naramdaman nila ang matinding pagkamuhi kay Chinan. Mula pagkabata kasi ay labis ang naging pag-asa nila sa kanya. Pero ngayon, parang gumuho lahat ng iyon. Sino ba naman ang hindi madidismaya? Si Qin Changkung naman ay labis ang tuwa. Tumayo siya ng mayabang at tumingin kay Chinan.
Nakita mo na, sabi ko na nga ba, ang martial spirit ay nakalaan ng langit. Kahit makagawa ka pa ng sarili mong martial skill, wala ring saysay. Isa ka pa ring walang silbi. Tiningnan lang siya ni Qin-nan ng malamig na tingin. Hindi nagsalita, tahimik siyang tumalikod at naglakad palayo. Noong una, tuwing aalis siya, laging may mga disipulo at elder na sumusunod. Pero ngayon, mag-isa lang siya, tahimik, malungkot. Pagkaalis ni Qin-nan, nagsimula na namang bumuhos ang mga papuri kay Qin Changkong. "O Brother Qin Changkong, ang tagal na nating di nagkita, na-miss kita. Young Master Changkong, mas bagay sa iyo ang maging batang master ng pamilya Qin. Anong karapatan ng basurang iyon? Simula ngayon, Young Master Changkong, ako na ang tapat mong alalay. Kung gusto mong pumunta sa silangan, hinding-hindi ako lalakad pakanluran." Sa loob lang ng ilang oras, kumalat na ang balita ng Martial Spirit Awakening Ceremony. Maging ang buong Linshui City ay nabalot ng pagkagulat. Hindi sila makapaniwala na ang tinaguriang numero 1 henyo ng lungsod, si Qin-nan, ay may first grade 1 rank. Martial Spirit lang. Ngunit ganoon talaga sa martial world. Sa halip na magduda, agad na napunta ang atensyon ng lahat kay Qin Changkong. Dahil ang 5th grade 1 rank martial spirit ay isa sa pinakamataas sa buong Linshui City. Pag-alis ni Qin-nan, tahimik siyang bumalik sa kanyang bakuran. Mula simula hanggang dulo, kalmado lang siya, walang bakas ng galit. Alam niya ang katotohanan ng mundong ito. Ang tanging iginagalang dito ay ang lakas. Pero kahit ganoon, naramdaman pa rin niya ang lamig sa puso habang naaalala ang mga reaksyon ng kanyang mga kasamahan. Hayaan mo na, walang saysay makipagbangayan. Subukan ko na lang gamitin ang martial spirit na ito. Huminga siya ng malalim at umupo ng cross-legged sa gitna ng bakuran. Dahan-daang lumitaw mula sa kanyang likod ang Scarlet Flame Saber, naglalabas ng init na parang apoy. Paglitaw nito, bigla itong sumipsip ng spiritual chi mula sa paligid. Habang pumapasok ang enerhiya sa katawan ni Qin-nan, bahagyang nanginig siya. Ang mapatla niyang mukha ay nagkulay rosas. Ang daan ng cultivation ay nagsisimula sa body tempering realm, na may 10 antas. Ang layunin nito ay patigasin at linisin ang katawan gamit ang spiritual chi. Habang pumapasok ang enerhiya, naramdaman ni Qin-nan ang paglilinis ng kanyang mga ugat at laman, pinatitibay ang kanyang katawan. Makalipas ang 6 na oras, iminulat niya ang mga mata. May butil ng pawis sa kanyang noo. Totoo nga, napakahalaga ng grado ng martial spirit. Kinuha niya ang Scarlet Flame Saber at tinitigan ito. Napangiti siya ng mapait. Sa 6 na oras ng pagsasanay, wala siyang gaanong progreso. Kung si Qin Changkong, iyon, baka nakapasok na sa unang antas ng body tempering realm. Mas mataas ang grado, mas malakas ang kakayahan ng martial spirit, at mas mabilis ang pag-angat sa cultivation. Pero siguro, mabuti na rin ito. Kung mataas ang grado ng martial spirit ko, baka hindi ko kayanin ang susunod kong gagawin. Ngumiti si Qin-nan. Ibinaba niya ang isip sa kanyang dantian. Sa loob ng kanyang dantian, may nakalutang na pulang kidlat, kasing laki ng kamao. Naglalabas ng kakaibang sinaunang enerhiya. Ito ang pinakamalaking sikreto ni Qin-nan. Wala man lang nakakaalam, kahit ang kanyang ama. Noong 14 na taong gulang siya, habang nagsasanay sa bundok, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sa pagtakbo niya para magtago, tinamaan siya ng pulang kidlat. Alam ng lahat sa Linshui City ang insidenteng iyon. Pero hindi nila alam na matapos tamaan si Qin-nan, nagkaroon siya ng karagdagang alaala at isang pulang kidlat sa loob ng kanyang katawan. Ayon sa alaala, ang pulang kidlat na ito ay isang walang may-ari na martial spirit, tinatawag na Divine Battle Spirit. Kung gusto kong makuha ito, kailangan kong ailay ang sarili kong martial spirit. At kung mas mataas ang grado ng martial spirit mo, mas maliit ang tsansang magising ito. Pero kung first grade 1 rank lang, tiyak ang paggising ng Divine Battle Spirit. Mas lalo siyang ngumiti. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya nalungkot nang malaman niyang first grade lang ang kanya. Kung 5th grade 1 rank martial spirit ang gigisingan niya, baka hindi niya kayanin na isakripisyo iyon. Ang ganoong desisyon ay nangangailangan ng matinding tapang.
Pero dahil basura ang kanyang martial spirit, wala siyang pagdadalawang isip. Huminga ng malalim si Chi-nan at tumitig sa Scarlet Flame Saber. Ngayon, gagamitin ko ang sable na ito bilang alay. Naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Mula sa kanyang bibig ay lumabas ang sinaunang incantation. Ang orasayon na ito ay tinatawag na soul offering technique. Lumitaw ito sa kanyang isipan. Noong araw na tamaan siya ng kidlat. Habang binibigkas niya ito, lumitaw sa kanyang palad ang mga sinag ng itim na liwanag. Unti-unting naging likido ito at nag-ipon ng enerhiya. Tumalim ang tingin ni Chi-nan at mahigpit na hinawakan ang Scarlet Flame Saber. Biglang umalangaw ang nakapangangilabot na tunog. Nagsimulang manginig ang sable, hanggang sa tuluyang sumabog. Naghiwa-hiwalay ito sa libu-libong pulang tuldok na parang mga apoy na kumalat sa hangin. Nanlungo si Chi-nan. Pakiramdam niya ay hinayla palabas ang kanyang kaluluwa. Halos mawalan siya ng hininga. Ang martial spirit ay ibinibigay ng langit at isinilang kasabay ng katawan. Kaya nang masira, ito, parang nabasag din ang kanyang sariling kaluluwa. Ngunit kinaya niya ang sakit. Itinaas niya ang kamay at kumilos. Sumiklab ang itim na likido. Sa kanyang palad, lumabas ang kakaibang puwersa ng pagsipsip. Ang mga pulang tuldok sa ere ay agad na sumanib sa kanyang katawan at pumasok sa kanyang dantian. Nilamon ng pulang kidlat ang lahat ng iyon, at sa sandaling iyon, tumigil ang oras. Pagkaraan ng ilang segundo, biglang sumabog ang pulang kidlat. Ang Divine Battle Spirit ay lumalaban sa langit at lupa, sa mga Diyos at mga Buddha. Wala, itong laban na hindi niya tinatanggap, wala siyang digmaang hindi niya kayang manalo. At sa sandaling iyon, ang kanyang isip ay binalot ng libu-libong tinig ng kulog. Chapter 3. Isang henyo ang nakakaalala ng pag-ibig sa loob ng isang segundo. Nagdadala kami sa iyo ng mga kahangahangang nobela upang basahin mo. Kinabukasan ng maaga, dahan-dawang nagising si Chi-nan. Sa tangka niyang umupo, napasinghap siya. Masakit at mabigat pa rin ang ulo niya, parang madudurog kapag gumalaw siya. Napakalakas ng sinaunang tinig na iyon. Bahagyang namutla si Chi-nan. Parang tumagos sa kaluluwa niya ang boses kahapon at ngayon ay may kaba pa rin siyang nararamdaman. Ang pinakamahalaga ngayon ay makita kung ano ang anyo ng Divine Battle Spirit. Mabilis siyang tumayo at pamwesto sa gitna ng bakuran. Umupo siya ng naka-cross leg. May kaunting kaba sa mukha niya. Misteryoso ang pinagmula ng Divine Battle Spirit at kahit siya ay hindi tiyak kung anong grado ito. Huminga siya ng malalim, ipinikit ang mga mata, at iniugnay ang isipan sa kanyang martial spirit. Sa harap niya, sunod-sunod na sumiklab ang mga dilaw na liwanag. Huminto ito nang umabot sa 6 na sinag. Sa loob ng dilaw na alab, umangat ang isang malabong figure at lumutang sa ere. Parang dumating ang isang walang kapantay na emperador at naglabas ng nakapanghihinang presensya. Napakunot si Chi-nan. Kaya ito ang Divine Battle Spirit. Mabilis na nagliwanag ang kanyang mukha. Hindi siya binaygo ng Divine Battle Spirit. Umabot ito sa 6th grade Wang rank. Mas mababa, kaysa sa inaasahan niya, pero ang sinauna at walang hanggang aura na nanggagaling dito ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na mas makapangyarihan ito kaysa sa nakikita. Hindi ko alam kung anong kakayahan ang taglay nito, pero gagamitin ko muna para cultivate. Pinakalma ni Chi-nan ang sarili at patuloy na kinumunika ang Divine Battle Spirit. Sa sandaling iyon, naupo rin ng naka-cross leg ang figure ng Divine Battle Spirit at naglabas ng nakakakilabot pero hiwagang aura. Dagsa ang spiritual chi mula sa 4 na direksyon at bumalot sa katawan ni Chi-nan na parang maputing ambon. Namangha si Chi-nan. Ang bilis ng cultivation na ito ay hindi bababa sa 10 ulit. Kumpara sa 1st grade Wang rank na Scarlet Flame Saber niya noon. Tunay na pambihira ang isang 6th grade Wang rank martial spirit. Mabilis siyang bumaon sa pag-cultivate. Inakay niya ang Divine Battle Spirit sa estado ng kawalan ng sarili at tuloy-tuloy na sumipsap ng spiritual chi ng langit at lupa. Umagos ang spirit chi sa katawan niya na parang umaalingasaw na tubig. Lumipas ang oras. Pagkaraan ng 6 na oras, iminulat ni Chi-nan ang mga mata. Sunod-sunod na langit-ngit ang narinig mula sa kanyang katawan na parang pinipritong munggo. Sa loob ng 6 na oras,
naabot niya ang first layer ng body tempering realm. Sa Divine Battle Spirit na ito, hindi na pangarap ang maging makapangyarihang expert. Pinisil ni Qin-nan ang kamao. Kumislap ang determinasyon at pag-asa sa kanyang mga mata. Napakalawak ng Kenlan Continent. Ang Linshui City at kahit ang Luohe Kingdom ay patak lang sa dagat. Maaga pa lang ay naging numero 1 henyo na siya ng Linshui City. Mataas ang pangarap niya. Balang araw, maglalakad siya sa buong kontinente na may sable sa likod at boteng alak sa kamay. Sa oras na iyon, may tinig mula sa labas ng pinto. Young Master, narito na ang buwanang alok. Pumasok ang isang maid na may dalang bandeha. Nasa ibabaw nito ang isang jade bottle, na malakas ang tagas ng spiritual chi. Bahagyang napatigil si Qin-nan. Naalala niyang araw ito ng pamimigay ng cultivation resources ng angkan. Bilang isa sa 2 malaking angkan ng Linshui City, binibigyang halaga ng Qin clan ang martial daw. Kaya tuwing ganitong araw, namamahagi sila ng resources sa mga disipulo. Kinuha niya ang bote at pinaalis ang maid. Binuksan niya ito at napatigagal. Sa loob ay may 10 jade green na makinang na pildores na naglalabas ng siksik na spiritual chi. Alam niya ang mga ito. Body tempering pills para sa body tempering realm. Pero napakahalaga ng body tempering pills. Karaniwang disipulo ay iisa lang ang natatanggap. Siya ay may 10, ama. Bahagyang nangilid ang luha ni Qin-nan. Malamang kumalat na sa buong Linshui City. Ang balita na first grade 1 rank martial spirit lang ang nagising niya. Mula henyo, naging kilalang basura. Sa logika, hindi siya bibigyan ng mga elder ng ganito karami. Iisang paliwanag lang. Ipinilit ito ng ama niya. Si Qin Tian ang patriarch ng Qin clan. Walang mangangahas sumalungat sa pagpapaabot ng 10 body tempering pills. At kahit alam ni Qin Tian na basura na ang tingin ng iba kay Qin-nan, ipinadala pa rin niya. Ang 10, ipinapakita nito na si Qin-nan pa rin ang pinakamamahal niyang anak. Ama, hindi kita bibiguin. Gagamitin ko ang mga pil na ibinigay mo at babasagin ko agad ang second layer ng body tempering realm. Nilunok ni Qin-nan ang isang body tempering pill at umupo ng cross-leg para airfine ito. Ngunit may kakaibang nangyari. Pagpasok ng pil sa katawan, hindi ito nasipsip ng katawan niya. Sa halip, may misteryosong puwersang humigop mula sa loob niya at nilinis ang spiritual chi ng pil. Napatigilan siya. Anong nangyayari? Muli siyang uminom ng pangalawang pil. Ganoon pa rin ang nangyari. Nilinis ng nakikitang paghigop ang spiritual chi. Maaaring ang divine battle spirit ito. Matagal siyang nag-isip at iyon ang conclusion. Agad niyang pinalabas ang Divine Battle Spirit. Paglabas nito, nilunok niya ang ikatlong pil. At tama, naglabas ng misteryosong paghigop. Ang Divine Battle Spirit at nilamon ang laman ng pil. Nakakakain ng enerhiya ng spiritual herbs ang Divine Battle Spirit. Nabigla si Qin-nan. Hindi niya inakalang may martial spirit na kayang kumain ng spiritual herbs. Sobrang hindi kapani-paniwala ito. Hayaan ko na siyang kainin ang spiritual herbs at tignan ang mangyayari. Kinapitan niya ang loob. Dahil mabilis naman ang cultivation ng Divine Battle Spirit, hindi siya nagmamadali sa sarili niyang pag-inom. Sunod-sunod niyang nilunok ang natitirang body tempering pills. Pagkalunok ng 10, may eksenang ikinagulat niya. Mula sa matangkad na figure ng Divine Battle Spirit, sumiklab ang ikapitong dilaw na liwanag. Lalong lumakas ang presensya nito. 7 sinag. Ibig sabihin ay 7th grade 1 rank na ang Divine Battle Spirit. Umangat ito ng 1 buong grado. Ibig sabihin kaya nitong kumain ng spiritual herbs para tumaas ang grado. Hindi na sapat ang salitang pagkagulat para ilarawan ang nararamdaman niya. Lumampas. Nasa imahinasyon niya ang kakayahan ng Divine Battle Spirit. Ang martial spirit ay bigay ng langit. Kapag nagising na, iyon na ang kasama mo. Habang buhay, hindi pa niya narinig o nakita na pwedeng mag-level up ang isang martial spirit. Kung ganoon, kung sapat ang spiritual herbs, hindi ba't kaya nitong umangat sa Zuan rank? D rank, o kahit sa alamat na Tian rank. Gaano katindi ang Tian rank martial spirit? Hindi niya maisip. Kalmado, kailangan kong kumalma. Ilang beses huminga ng malalim si Qin-nan at pinigil
ang matinding pananabik sa dibdib. Ngunit halata pa rin ang tuwa sa kanyang mukha. Nang una niyang magising ang Divine Battle Spirit, 6th grade wang rank lang ito, ngunit dama niyang higit pa roon ang tunay nitong lakas. At ngayong kaya nitong mag-level up, lampas na ito sa mga alamat tungkol sa Zuan rank at kahit D rank. Walang hanggan ang potensyal nito. Subalit habang abala siya sa saya, biglang may malakas na putok. Nabasag sa piraso. Piraso ang pinto ng bakuran niya. Isang ubod ng mayabang na tinig ang umalangaw-ngaw. Shinnan, lumabas ka ngayon. Kung hindi, huwag mo kong sisihin na hindi ko igagalang ang nakaraan. Isang lalaking nakasuot ng marangyang roba ang pumasok, taas noo ang anyo. Sa likod niya ay nakalutang ang isang 5 talampakang green longsword. Naglalabas ito ng 3 dilaw na sinag na matalim at nakapangangilabot. Chapter 4. Noong nasa pamilya Qin pa siya, si Qinan ang kinikilalang numero 1 henyo, puno ng karangalan at dangal. Si Qin Xiao noon ay laging nagpapalapit sa kanya, halos araw-araw. Ay nagkukusa itong makisama, tinuring niya itong parang tunay na kapatid. Ngunit hindi niya kailanman inakalang darating ang araw na si Qin Xiao mismo ang kakatok sa kanyang pinto para siya'y pagbantaan. Sa sandaling iyon, lubos na naunawaan ni Qinan. Simula nang tawagin siyang basura. Tuluyan nang nagbago si Qin Xiao at lumapit ngayon na may masamang balak. Itinaas ni Qin Xiao ang ulo, puno ng kayabangan. Simple lang ang dahilan kung bakit ako nandito. Ibigay mo sa akin ang mga body temperament pills mo. Huwag ka nang magkunwari, alam kong 10 ang ibinigay sa iyo. Pagkasabi nito, ngumisi siya ng mapanghamak. Shinnan, huwag mo akong sisihin kung magiging malupit ako. Isa ka nang walang silbi. Mas mabuti nang ako na lang ang makinabang sa mga pill kaysa masayang sa iyo. Natawa si Qinan sa inis. At kung ayaw kong ibigay, biglang naging malamig ang tingin ni Qin Xiao. Kung hindi mo ibibigay ngayon, huwag mo akong sisihin sa gagawin ko. Kahit wala kang cultivation, tandaan mo, ang martial spirit ko ay 3rd grade wang rank. Sa likod niya, nagsimulang gumalaw ang mahabang espada. Kumislap ito sa liwanag at naglabas ng malamig na aura. Qin Xiao, mukhang gusto mo talagang sirain ang samahan natin. Kalmado si Qinan, walang bakas ng takot. Ang mga body tempering pills ay nagamit ko. Umalis ka na. Pagkasabi nito, ipinikit niya ang mga mata at napabuntong hininga. Galit siya, pero naalala pa rin niya ang dating pagkakaibigan nila. Kung ibang tao iyon, baka matagal na niyang pinarusahan. Nag-iba ang ekspresyon ni Qin Xiao, at biglang kumulo ang hangin sa paligid. Binigyan kita ng pagkakataon, pero ayaw mong tanggapin. Ipapakita ko sa iyo ngayon ang kaibahan ng 3rd grade wang rank martial spirit sa basurang 1st grade mo. Sa sigaw niyang iyon, sumiklab ang kanyang espada at kumilos na parang kidlat. Mabilis at walang awa niyang inihampas ito. Noon ay nag-aalinlangan pa si Qin Xiao na labanan si Qinan, hindi dahil sa awa kundi dahil anak ito ng patriarch ng pamilya Qin. Pero ngayong humaharap pa rin si Qinan na mayabang, nawalan siya ng takot. Qinan, ito ang gusto mo. Ngumisi siyang marahas, inaasahan na niyang makikita ang dating henyo na umiiyak at humihingi ng awa. Ang kapal ng mukha mo. Hindi na napigilan ni Qinan ng galit. Parang kulog ang kanyang sigaw. Lumakad siya ng isang hakbang pasulong, nangingibabaw ang presensya. Itinaas niya ang kamao at buong puwersang hinampas ang espada. Ang lakas ng 1st layer ng body tempering realm ay sabay na pumutok. Low-grade martial skill, collapsing fist. Natigilan si Qin Xiao. Naglaho ang ngiti sa kanyang mukha. Si Qinan, nakapasok na sa 1st layer ng body tempering realm. Kasunod ang malakas na pagsabog. Tumilapon ang espada, nanginginig, halos mawalan ng ningning ang liwanag nito. Napasigaw si Qin Xiao sa sakit. Dahil nasugatan ang martial spirit niya, pati katawan niya ay tinamaan. Tahimik lang si Qinan habang nakatingin. Ngayon, sabihin mo sa akin, sino ang basura? Ay ikaw, paano mo nagawa yon? Namumutla si Qin Xiao, hawak ang dibdib. Ang dating yabang sa mga mata ay napalitan ng takot. Imposible to. Ang martial spirit mo ay 1st grade wang rank. Ako ay 3rd grade pero ni
Hindi pa ako nakaka-breakthrough. Paano ka umangat? Hindi niya matanggap ang nakita. Sinabi ko na sa iyo, nagamit ko na ang lahat ng body tempering pills. Matipid ang tinig ni Chinan. Ngayon, lumayas ka. Ang salitang lumayas ay parang hatol. Walang inaksayang sandali si Qin Xiao, halos. Gumapang siya palabas ng bakuran, hindi man lang lumingon. Akala niya'y makakabawi siya kay Chinan gamit ang kanyang martial spirit. Ngunit sa halip, siya pa ang napahiya at natalo. Nang tuluyang makaalis si Qin Xiao, muling bumalik ang katahimikan sa bakuran. Nakatayo, si Chinan ng ilang sandali bago napabuntong hininga at muling nagpakalma. Para sa kanya, kung iginagalang siya ng isang tao, babalik niya iyon ng 10 beses. Pero sa mga kagaya ni Qin Xiao, mga taksil na umaasa sa kapangyarihan para mangapi. Wala siyang galit, awa lang. At kung muling mag-cross ang landas nila at hindi pa rin magbago si Qin Xiao, hindi na siya magdadalawang isip. Mukhang hindi ako makakapag-cultivate ngayon. Tiningnan ni Chinan ang wasak na bakuran at napangiti ng mapait. Hindi niya gustong makita ng iba ang Divine Battle Spirit kaya hindi siya pwedeng magsanay dito. Hindi pa panahon para ilantad ang sekreto ng Divine Battle Spirit. Kung ganoon, bibisita na lang ako sa Martial Skill Pavilion. Sa wakas, pwede na akong umakyat sa second floor. Nagningning ang mga mata niya sa pananabik. Mula pa pagkabata, mahilig na siyang mag-aral ng martial skills. 13 anyos pa lang ay 10 na agad ang nakabisado niya. Pagdating ng 16, nakalikha pa siya ng sarili niyang saber art. Ang ginamit niyang collapsing fist kanina ay isa sa mga kasanayang iyon mula pa noong bata siya. Noon, dahil hindi pa siya nagigising ang martial spirit, limitado siya sa mga mabababang antas sa unang palapag ng Martial Skill Pavilion. Pero ngayong gising na ang kanyang martial spirit at nasa body tempering realm na siya, karapat-dapat na siyang umakyat. Hindi na siya makapaghintay at nagmamadaling tumungo sa Martial Skill Pavilion. Sa loob ng pamilya Qin, itinuturing itong sagradong lugar. Mahigpit ang mga patakaran. Bawal ang ingay, bawal maglabas ng martial skills. Kapag sinuway, habang buhay nang ipinagbabawal ang pagpasok. May 4 na palapag ang pavilion. Ang unang palapag ay para sa low-level martial skills. Ang ikalawa ay para sa middle level. Ang ikatlo ay para sa high level. At ang ika-4, ayon sa sabi-sabi, ay naglalaman ng ultimate martial skill, ang kayamanang lihim ng pamilya Qin. Kahit si Qin Changkung, ang tinaguriang number 1 genius, ay hindi pa pinapayagang pumasok doon. Pagdating ni Chinan, napansin niyang walang tao sa paligid. Malayo ito sa karaniwang masiglang eksena, pero hindi na siya nagtaka. Sa loob ng 2 araw mula nang magising ang mga martial spirit, kakaunti pa lang ang nakakaabot sa first layer ng body tempering realm. Sa mesa sa pasukan, nakaupo ang isang matandang lalaking puti ang buhok. Nang makita siya, nagulat ito. Chinan, bakit ka nandito? Ngumiti si Chinan at magalang na yumuko. Old Ying, nais kong pumasok sa ikalawang palapag ng Martial Skill Pavilion. Ang ikalawang palapag, nanlaki ang mga mata ng matanda at agad na nanlamig ang tinig. Chinan, huwag mong isipin na dahil maganda ang ugnayan natin, papayagan kitang pumasok. Kailangan mo munang maabot ang first layer ng body tempering realm. Pagkasabi niya nito, napailing si Old Ying at pilit na pinakalma ang tono. Chinan, alam kong first grade 1 rank lang ang martial spirit mo, pero huwag kang panghinaan ng loob. Sa tiyaga, hindi alam ni Chinan kung matatawa ba siya o maaawa. Lumapit siya sa mesa at idiniin ang palad. Agad lumitaw ang 5 marka ng daliri sa matigas na kahoy. Nani, napatigil si Old Ying, halos hindi makapaniwala. Nakapasok ka na sa first layer ng body tempering realm. Ngumiti lang si Chinan, walang sinasabi, at dumiretso na papasok sa pavilion. Naiwan si Old Ying nagulat, nakatingin sa mga bakas ng kamay sa mesa. Pag-akyat ni Chinan sa second floor, agad niyang naramdaman ang kakaibang aura ng lugar. 8 malalaking halijing yari sa mahogany ang nakatayo sa paligid, bawat isa'y may mesa ng puting jade na may nakapatong na mga sinaunang aklat. Lumapit siya sa isang mesa at inabot ang isang aklat, ngunit isang tinig ang biglang narinig.
Sa likod niya, Shin-nan, napalingon siya. Isang binatang nakaputing robe ang may gintong berda ang nakatayo hindi. Kalayuan, nakatingin sa kanya nang may pagtataka. Kilala niya ito. Hindi ko akalaing makikita-kita rito, malamig na sabi ni Shin-nan. Si Chin Yu yun, nakatatandang kapatid ni Chin Xiao, at may 4th grade wang rank. Martial spirit, isa ring kinikilalang henyo sa pamilya Chin. Hindi makapaniwala si Shin-nan sa pagkakasunod ng tadhana. Pagkatapos niyang paluhurin, ang nakababatang kapatid, heto at nakaharap naman niya ang nakatatanda. Ngumisi si Chin Yu, may halong pang-aasar. Hindi ko akalaing ang isang basurang may 1st grade wang rank martial spirit ay makakaabot sa first layer ng body tempering realm. Mukhang epektibo talaga ang 10 body tempering pills na pinilit ibigay sa iyo ng patriarch. Habang sinasabi niya ito, halata ang inggit sa tono. Siya mismo, na may 4th grade martial spirit, ay 3 body tempering pills lang ang natatanggap bawat buwan, ni kalahati ng. Kay Shin-nan ay wala. Kaya ngayon, hindi niya napigil ang pagtawanan ito. Tumingin si Shin-nan sa kanya ng malamig. Maganda nga ang naging resulta. Ginamit ko pa nga ang cultivation ko para bigyan ng leksyon ang kapatid mong lalaki. Chapter 5. Wala sanang bahid ng galit si Shin-nan kay Chin Yu. Ngunit pagkasulubong pa lang ay panlalait na agad ang bungad nito, kaya hindi na siya magpapaligoy. Binugbog mo ang kapatid ko. Senggal ni Chin Yu, pangit ang anyo ng mukha. Tama, malamig na tugon ni Shin-nan. Hindi lang niya sinayang ang dati nating samahan. Sinipa pa niya ang pinto ng bakuran ko at inilagay ako sa kahihiyan. Inatake niya ako at tinangkang nakawin ang mga pil ko. Binigyan ko lang siya ng leksyon. Leksyon lang. Tuluyang nagnitngit si Chin Yu. Shin-nan, kung tinangka niyang kunin ang mga pil mo, anong mali roon? Sayang lang na mapasa kamay ng isang basura ang body tempering pill. Nanlamig ang mukha ni Shin-nan. Hindi niya inakalang may ganito kapakapal na salita si Chin Yu. Magkasing pareho nga kayo ng kapatid mo, matalim na sabi niya. Parehong walang hiya, at kaiya-hiya, nakakasuya. Ano ang sinabi mo? Sumabog ang galit ni Chin Yu. Hindi niya matanggap na ang basurang ito ay magmamalaki. Sa harap niya, naghahanap ka ng kamatayan. Isang malapad na hakbang ang ginawa ni Chin Yu. Pumutok ang aura ng first layer ng body tempering realm. Kumislap ang dilaw na liwanag sa kanyang likuran habang ginigising ang martial spirit. Ibinuhos niya ang pinakamalakas na atake kay Shin-nan. Sa sandaling iyon, malamig na tinig ni Old Ying ang umalangaw sa buong ikalawang palapag. Mahigpit na ipinagbabawal ang pakikipaglaban sa Martial Skill Pavilion. Shin Yu, kung lalabag ka ngayon, habang buhay ka nang hindi makakapasok dito. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Chin Yu. Patawad Old Ying, hindi ko lalabagan ang mga patakaran, mabilis niyang sabi. Alam niyang hindi nagbibiro si Old Ying. Kahit isa pa siyang henyo ng angkan, may kaparusahan ang paglabag. At kung habang buhay siyang maaalis sa pavilion, napakalaki ng mawawala sa kanya. Pagkasabi nito, mariin siyang tumitig kay Shin-nan. Swerteng-swerte ka ngayon. Sa susunod, huwag kang magpapakita sa akin. Babaliin ko ang mga braso at binti mo. Dudurugin ko ang dantian mo, at gagawin kitang higit pang walang silbi kaysa sa isang walang silbi. Talaga, malamig na sagot ni Shin-nan. Ibabalik ko sa iyo ang parehong salita. Mas mabuting huwag mo rin akong masalubong. At huwag kang luluhod at mamamanhik kapag dumating ang oras, hindi ko kailanman patatawarin ang isang walang hiya at hindi makatarulan na tulad mo. Ikaw. Nanginginig sa galit si Chin Yu, nakaturo kay Shin-nan ngunit walang masabi. Namula ang mukha niya, mula nang magising ang kanyang 4th grade wang rank martial spirit. Puro galang at papuri ang natatanggap niya. Ngayon, paulit-ulit siyang hinamak ng isang first grade na basura. Hintayin mo ako. Iyon lang ang naisambit niya matapos pigilin ang sarili. Pagkatapos ay tinalikuran niya si Shin-nan at umalis na mapotla, ayaw nang manatili pa at baka lalo lang siyang pagsalitaan nito. Nanatiling malamig ang mukha ni Shin-nan. Wala sa kanya ang banta ni Chin Yu. Tingnan ko na muna ang mga martial skill. Mabilis siyang kumalma. Humarap siya sa mga sinaunang aklat at isa-isang binuklat. Soaring Cloud Steps.
Sa paggalaw, ang katawan ay parang ulap na lumilipad, magaan at tila walang bakas, mahirap sundan. Jade Stone Palm. Kapag naabot ang large success, ang palad ay parang jade, hindi tinatabla ng apoy at tubig, at hindi nasusugatan ng espada at sibat. Isang hampas ay kasinlakan ng siyam na baka at 2 tigre. Lonely Mountain Flying Sword. Mountain Splitting Spear Art. Maingat na sinuri ni Chinan ang bawat isa. Hindi siya nabigo. Malayo ang lakas ng intermediate martial skill kumpara sa low level. Ngunit matapos ang mahigit 10 aklat, wala pa rin siyang nakikitang hinahanap niya. Thunder Crash Saber Art. Agad na nahatak ang tingin niya sa isang nanilaw na aklat. Nakasulat dito ang 4 na malalaking titik na tila inukit ng isang sable. Yumigting ang interes ni Chinan. Dinampot niya ito at sinimulang basahin. Thunder Crash Saber Art. Kapag isinagawa, ang sable ay kasing bilis ng kidlat. Pagkaraan ng kalahating oras, tumanggo siya ng may kasiyahan. Ito ang kukunin ko. Mahilig talaga siyang gumamit ng sable. Noong 16 siya, nakalikha pa siya ng sarili niyang saber martial skill, ngunit low level lang ang lakas nito. Tamang-tama, ang Thunder Crash Saber Art ay bagay sa kanya ngayon. Sa oras na iyon, may ilan pang dumating sa Martial Skill Pavilion, mga henyo ng pamilya. Shin na umabot na rin sa first layer ng Body Tempering Realm at pumipili ng martial skill. Sa gitna ng kanilang pagkagulat, kalmadong kinuha ni China ng aklat at tumalikod upang umalis. Pagbalik niya sa bakuran mula sa pavilion, napansin niyang maayos na ang pinto. Napataka siya. Sa estado niya ngayon bilang itinuturing na numero 1, basura, sino pa ang magkakainteres? May alinlangan sa puso, itinulak niya ang pinto at may malalim na tinig na sumalubong. Nakauwi ka na. Itinaas ni Chinan ang tingin at nakita ang isang lalaking nasa kalagitnaan ng edad na may maamong mga mata. Payak ang kasuotan, ngunit ang presensyang bumabalot sa kanya ay nakapanghihilakbot. Siya ang kasalukuyang patriarch ng pamilya Qin, tanging Xian Tian realm expert ng angkan. Si Qin Tian. Nang mapansin ni Qin Tian ang aklat sa kamay ni Chinan, sandaling natigilan ang kanyang mukha. Mabilis niyang tiningnan ang anak at namamanghang nagtanong, Nanner, nakapasok ka na ba sa first layer ng Body Tempering Realm? Oo, nakangiting tugon ni Chinan. Salamat sa mga pil na ibinigay mo. Ganun ba? May pagdududa pa rin sa mukha ni Qin Tian. Malakas ang bisa ng 10 body tempering pills, ngunit first grade 1 rank pa rin ang martial spirit ni Chinan. Paano siya agad naka-breakthrough sa bisa lang ng 10? Nasalat iyon ni Chinan at agad niyang iniba ang usapan. Tama nga pala, Ama, bakit ka naparito ngayon? Bilang patriarch, abala si Qin Tian at bihira siyang makita. Tahimik lang nitong inaalagaan si Chinan mula sa malayo. Binuwal ng kung sino ang pinto mo, paano ako hindi pupunta? May inis sa boses ni Qin Tian. Sa susunod, kapag may ganyang nangyari, sabihin mo sa akin. Walang sinumang mang-aapi sa anak ni Qin Tian. Pagkasabi niya, umapaw ang nakamamatay na aura mula sa kanyang katawan, mabagsik. At walang humpay. Uminit ang dibdib ni Chinan sa nakita. Ama, kaya kong asikasuhin ang mga ganitong bagay. Tumanggo si Qin Tian. Sa first layer na si Chinan, marami sa mga disipulo ng pamilya ang hindi na niya katapat. Nanner, dumating ako para sabihin sa iyo na huwag panghinaan ng loob at huwag sumuko. Puno ng pag-aaruga ang tinig niya. Kung kailangan mo ng mga pil para sa cultivation mo, lumapit ka lang sa akin. Naniniwala ako sa iyo. Balang araw, titindig ka bilang isang malakas na mandirigma. May bakas ng pagmamataas sa kanyang mukha. Kahit first grade 1 rank si Chinan, anak pa rin niya ito, at ipinagmamalaki niya. Sandaling napatigil si Chinan, pagkatapos ay mariing tumanggo. Inukit niya sa puso ang bawat salita. Bahagyang gamaan ang loob ni Qin Tian. Isa pa sa rason ng pagpunta niya ay para tiyaking maayos ang kalagayan ni Chinan. Kadalasan, mahirap tanggapin kapag mula sa henyo ay bigla kang tinuring na basura. Ngayon, kitang buo pa rin ang loob ng anak, kaya gamaan ang pakiramdam niya. Ama, may hihilingin sana ako, biglang sabi ni Chinan.
Nagulat si Chin Tian ngunit tumango. Sabihin mo, alam kong labis ito, ngunit pakiusap, maniwala ka sa akin. Maingat ang tono ni Chin Nan. Kailangan ko ng mga pil. Kailangan ko ng 100 body tempering pills. Kung pwedeng maging 200 pil, o kahit 500, mas mabuti. Pagkasabi, maingat niyang minasdan ang mukha ng ama. Alam niyang hindi karaniwan ang hiling na ito, napakalabis. Ang buong angkan ay tumatanggap lamang ng 100 body tempering pills sa isang buwan. At ngayon, humihingi siya ng hanggang 500, habang siya pa ang itinuturing na pangunahing basura ng pamilya. Kahit si Chin Tian, tiyak na sasalungatan ng marami. Ngunit dahil sa Divine Battle Spirit, kailangan niya ng napakaraming pill. Kayang kainin ng Divine Battle Spirit ang mga ito para tumaas ang antas. Kung siya mismo ang mag-iipon, para lang siyang nagbubuhos ng 1 tasa ng tubig sa naglalagablab na kariton, walang saysay. Kailangan niya ng maramihan, sabay-sabay na pag-angat. Hindi niya binanggit ang tungkol sa Divine Battle Spirit, hindi dahil sa takot na hindi siya paniwalaan, kundi dahil sobrang nakakagulat ito. Kung sasabihin niya, baka kahit 1,000 o 10,000 pang pil ay paghahanap ni Chin Tian. Namayani ang pagkagulat sa mukha ni Chin Tian. Hindi niya akalaing ganito kalaki ang hihilingin ni Chin Nan. Makalipas ang ilang saglit ng katahimikan, mariin siyang tumango. Chapter 6. Sa mga sumunod na araw, tuluyan ng binalot si Chin Nan ng masidhing pagsasanay. Sa likuran niya, lumulutang ang Divine Battle Spirit, sumisipsip ng spiritual chi mula sa langit at lupa, kasabay ng bawat paghinga ni Chin Nan, parang 2 mahabang ahas na dumadaloy papasok sa kanyang katawan ng spiritual chi. Mula nang umangat ang Divine Battle Spirit sa 7th grade Wang rank, naging doble ang bilis ng cultivation nito kaysa dati. Gayunman, inabot pa rin si Chin Nan ng 3 araw bago tuluyang umabot sa ikalawang antas ng Body Tempering Realm. Ang Body Tempering Realm ay may 10 antas, bulong niya sa sarili. Bawat antas na ungatan ay nagpapalakas ng katawan, ngunit habang tumataas, mas mahirap din umangat. At mas marami ang kailangang spiritual chi. Maski na mayroon akong Divine Battle Spirit, hindi ako pwedeng magpakampante. Kailangan kong magpursigi. Tumalim ang tingin ni Chin Nan at muling pumikit. Kahit napakalakas na ng kanyang martial spirit, mababa pa rin ang kanyang antas kumpara sa mga tunay na mandirigma. Sa bulwagan ng pamilya Chin. Sa conference hall ng pamilya Chin, nakaupo sa pinakaitaas si Chin Tian, suot ang lilang balabal na gawa sa mink. Matangkad at matikas, naglalabas siya ng likas na awtoridad na nagpapayuko sa kahit sinong kaharap. Sa harap niya, 3 matandang nakaupo. Ang isa sa kanila ay may gintong robe ang suot at mamula-mulang kutis. Walang bakas ng paggalang sa presensya ni Chin Tian. Ito ay si Chin Tiba, ang Grand Elder ng pamilya Chin. At ama ni Chin Changkong. Kasama niya ang 2nd Elder at 3rd Elder, kapwa makapangyarihang tauhan sa loob ng angkan. Tahimik silang nakaupo sa likod, palihim na sinusuri ang 2 pinuno. Mula nang magising ang martial spirit ni Chin Changkong, lumitaw na ang banggaan ng unang Elder at ng Patriarch. Patriarch, malamig na wika ni Chin Tiba habang iniinom ang tsaa, ano ang dahilan ng pagpupulong na ito? Maging ang 2nd at 3rd Elder ay nagtataka. Hindi pa panahon ng karaniwang pulong ng angkan. Dahil nagtanong ka, sasabihin ko ng direkta, sagot ni Chin Tian na walang ekspresyon sa mukha. Tinawag ko kayo upang ipaalam na bilang Patriarch, inaprubahan ko ang paglipat ng 1,000 body tempering pills para kay Chin Nan. Parang kulog na sumabog sa bulwagan ang mga salita niya. Napatayo halos ang 3 matanda. Napasinghap si Chin Tiba, naluwa ang tsaa, at pasiga na nagtanong. Chin Tian, ano ang sinabi mo? 1,000 pil para sa basurang iyon. Nabaliw ka na ba? Pati ang 2nd at 3rd Elder ay napatitig, gulat na gulat. 1,000 body tempering pills ay napakalaking halaga, ngunit kalmado lang si Chin Tian. Kung hindi kayo sang-ayon, gawin na lang nating 500. Bumaba na ako ng kalahati. Hindi ba't dapat kayong bumaba rin ng kalahati? Halos manlumo si Chin Tiba. 500.
Tinatawag mong pagbawi yan. Shin Tian, imposibleng pumayag ako. Ang anak kong si Changkong ay 10 pil lang ang natatanggap kada buwan, tapos bibigyan. Ngunang 500 ang basurang anak mo. Hindi ko hahayaang mangyari yan. Sumang-ayon agad ang second elder. Patriarch, hindi rin ako sang-ayon. Ang 500 ay katumbas ng 5 buwang resources ng buong angkan. Noong binigyan mo siya ng 10, nanahimik kami, pero ito ay labis na. Maging ang third elder, na karaniwang tahimik, ay tumango. Kahit wala siyang intensyong makisangkot sa alitan ng patriarch at ng grand elder, masyado ng kalabis ang hinihingi. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Shin Tian. Hindi ko kayo tinawag para makipagkasundo. Nagpasya na ako. Simula ngayon, isusuko ko ang buwan ng sweldo ko bilang kapalit ng mga pil. Gamitin ninyo iyon bilang kabayaran. Ang patriarch ay karaniwang tumatanggap ng 15 body tempering pills bawat buwan. Sa mahabang panahon, katumbas na rin iyon ng halaga ng 500, kaya lugi pa siya sa katunayan. Ngunit lalo lang nagngit-ngit si Shin Tiba. Hindi ko papayagan. Paano ko pasusuportahan ang anak kong si Changkong kung ililipat mo lahat ng resources sa basurang iyon? Bago pa siya makapagtuloy, biglang kumulog ang tinig ni Shin Tian. Ang usapan ay tapos na. Umalis na kayo. Kasabay ng sigaw, sumabog ang presensya ng innate realm. Umalangaw-ngaw ang puwersa sa buong bulwagan. Nanlambot si Shin Tiba. Namutla at hindi makagalaw. Ang 2 elder sa likod niya ay bahagyang yumuko, halatang natakot. Si Shin Tian ang tunay na pinakamakapangyarihang tao sa pamilya Qin, ang tanging nilalang na nasa innate realm. Habang abala sa pagsasanay si Qin Nan, hindi alam ni Qin Nan ang nangyayari sa bulwagan. Lubos pa rin siyang nakapikit, nakatuon sa cultivation. Ang katawan ng tao ay binubuo ng balat, laman, litid, buto, laman loob, at dugo, bulong niya sa isip. Bagaman pinatitibay ng body tempering realm ang lahat ng ito, dapat pa ring sundin ang tamang pagkakasunod-sunod. Matigas na ang aking balat at laman. Ngayon, oras na para patigasin ang aking mga litid at buto. Mula nang magising ang Divine Battle Spirit, tila naging mas maliwanag ang kanyang pag-iisip. Mas mabilis niyang nauunawaan ang mga komplikadong prinsipyo ng cultivation. Bagay na hindi niya napapansin mismo. Itinuon niya ang dumadaloy na spiritual chi sa kanyang mga litid at buto. Sa bawat pag-ikot ng enerhiya, unti-unti itong sama-sama at nagiging bahagi ng kanyang katawan. Sa bawat kumpletong sirkulasyon ng enerhiya, maririnig ang banayad na kak, tanda ng pagpapalakas ng kanyang katawan. Lumipas ang 3 araw. Patuloy pa rin si Qin Nan, nakapikit, walang pakialam sa oras. Hanggang sa bigla siyang nanginig. May malakas na enerhiyang bumalot mula sa kanyang loob. Iminulat niya ang mga mata. Umalangaw-ngaw ang mga tunog ng litid at buto na parang maliliit na pagsabog. Isang hindi nakikitang puwersa ang kumalat mula sa kanya, itinaboy ang alikabok sa paligid. Ito na, ang 3 antas ng body tempering realm. Ramdam ni Qin Nan ang bugzo ng lakas sa katawan niya. Napangiti siya. Ang 3 araw ng tuloy-tuloy na pagsasanay ay nagbunga. Ngunit kung malalaman lang ng iba, baka mawasak sila sa galit. Ang bilis ng pag-angat ni Qin Nan ay masyadong hindi kapanipaniwala. Ang 7th grade Wang rank Divine Battle Spirit ay tunay na pambihira. Kung ipinangako ni Ama, tiyak na makukuha ko ang 500 body tempering pills. Bulong niya, pero malamang ay aabutin pa ng ilang araw bago maibigay iyon. Napaisip siya sandali. Kahit wala siyang alam sa nangyayari sa bulwagan, nauunawaan niyang hindi magiging madali ang pagkuha ng ganoong dami ng pil. Hindi sapat na magpalakas lang ako ng cultivation, sabi niya sa sarili. Kailangan ko ring sanayin ang aking martial skill. Sa ganoong paraan, maipapakita ko ang tunay kong lakas. Sa gayon, pupunta ako sa Longhu Mountain Range at doon ko pag-aaralan ang Thunder Crash Saber Art. Nagliwanag ang kanyang mga mata. Mabilis siyang tumayo at nagpasya. Ang Longhu Mountain Range ay nasa hilaga ng Linshui City. Ayon sa alamat, minsan ay narinig daw dito ang sabay na alulong ng dragon at dagandong ng tigre. Walang makapagpapatunay kung totoo yun, ngunit kilala ang kabundukan sa dami ng
Demonic Beasts, perpektong lugar para sa pagsasanay ng martial skills. Bago pa man magising ang kanyang martial spirit, madalas nang pumunta si Chi-nan roon. Kasama ang mga bantay ng pamilya upang magsanay. At doon mismo, sa mga kabundukang iyon, tinamaan siya ng pulang kidlat na nagbigay sa kanya ng Divine Battle Spirit. Chapter 7. Pumili si Chi-nan ng isang malaking sable na yari sa Black Iron Stone mula sa kanilang angkan. Nagbaon siya ng pagkain na sisipat para sa 5 araw at tumulak papuntang Longho Mountain Range. Malapit lang ang Linshui City sa Longho Mountain Range. 4 na oras lang ang biyahe bago siya makarating. Ang Thunder Crash Saber Art ay nakatuon sa bilis at biglang pagsabog ng lakas. Kung gusto, kung maasa ito, doon sa lugar na iyon ang pinakaangkop. Inalala ni Chi-nan ang daan at maingat na naglakad ayon sa kanyang alaala. 3 milya lang ang layo ngunit inabot siya ng kalahating oras. Dahil maraming demonic beast sa Longho Mountain Range at gusto niyang magsanay ng saber art, ayaw niyang maabala ng ibang gulo. Di naglaon, lumitaw sa pagitan ng matatangkad na punong sinauna ang isang talon. Mula sa mataas na bangin bumabagsak ang tubig. Higit 10 metro ang haba ng lagaslas at bumabagsak ito sa isang maliit na lawa na may lawak na 20 metro. Malalaking alon ang tumatalsak sa paligid. Dito na iyon, kumislap ang mga mata ni Chi-nan at mabilis na sinuri ang paligid. Nang masigurong wala namang kakaiba, inilapag niya ang baon, hinawakan ang Black Iron Saber, at tumalon diretso sa lawa. Ang Thunder Crash Saber Art ay tumatama na parang kulog at kasing bilis ng kidlat. Nakatingkayad si Chi-nan sa ibabaw ng tubig, nakapikit. Sunod-sunod na lumitaw sa isipan niya ang bawat galaw ng Thunder Crash Saber Art. Pagkaraan, iwinasiwas niya ang braso at naging malamig na liwanag ang Black Iron Saber na tumama sa tubig. May resistensya ang tubig. Kahit nasa 3 antas ng body tempering realm siya, maliit lang ang nabutas ng sable sa tubig at agad din itong nagsara. Muling umataw si Chi-nan at paulit-ulit na pumutol ng tubig. 2 araw ang lumipas na parang kisap mata. Sa loob ng 2 araw, nasa estado siya ng kawalan ng sarili. Mula umpisa hanggang dulo, inuulit niya lang ang paghiwa sa tubig gamit ang sable. Hindi sapat. Hindi sapat, hindi sapat, hindi niya mabilang kung ilang ulit niyang iniwasiwas. Ang sable, nakapako ang tingin sa ibabaw ng lawa. Tinitigan ang kisap ng liwanag ng sable. Habang paulit-ulit na inuukit sa isip ang isang utos. Kasabay ng bulong, lalo pang bumilis at lumakas ang bawat hataw. Ngunit hindi pa rin sapat. Habang lubog siya sa pagsasanay, may isang matangkad na 6 daang lumitaw sa likuran niya at naglabas ng mabigat na presensya. Kusang umatras ado ang Divine Battle Spirit. Hindi ito napansin ni Chi-nan. Patuloy pa rin ang kanyang pagwawasiwas. Bawat hiwa ay buong lakas at isang hininga lang ang pagbagso. Kahit manhid na ang mga braso at naninigas ang mga kalamnan, hindi siya tumigil. Ganito si Chi-nan. Kapag nagpa siya, lulubog siya sa kabaliwan ng pagsasanay. Kung hindi niya makuha, hindi siya susuko. Biglang sumiklab ang isang malamig na kislap ng ideya sa kanyang isipan. Napatigil siya, nabahala sa gulat. Ito ba iyon? Mabilis siyang natauhan. Pinakalma ang dibdib at muling ipinikit ang mga mata. Inalala niya, ang malamig na liwanag na kumislap sa isip. 3 oras siyang nakatayo roon. Shush! Biglang iminulat ni Chi-nan ang mga mata. Naiintindihan ko na. Iwinasiwas niya ang Black Iron Saber. Sa mismong paghatak, umalangaw ang tunog ng kulog. Kumislap ang liwanag ng sable na parang kidlat at tumama sa tubig. Umugang ang lawa. Isang makinis na hiwa ang lumitaw sa ibabaw. Tumagal ito ng 3 hanggang 4 na hininga bago tuluyang nagsara. Paghatak ng sable at pagkalahati ng tubig. Ito ang palatandaan ng unang antas ng pagiging bihasa sa Thunder Crash Saber Art. Napangiti si Chi-nan. Hindi niya inakalang ganito kabilas mahawakan ang Thunder Crash Saber Art. Sa tansya niya, aabutin pa siya ng 5 araw bago niya maasa ang pundasyon. Mabuti, ngayon na nakuha ko na ang Thunder Crash Saber Art, susubukan ko ang lakas nito. Matapos magpagod ng kaunti sa baon niyang pagkain, binuhat niya ang Black Iron Saber at nilisan ang talon.
Naglakad siya papasok sa mas masukal na bahagi ng Longhu Mountain Range. Roar! Sumabog ang isang mabagsik na alulong sa gubat at naglaglag ng mga dahon mula sa mga punong sinauna. Parang ulan ng dahon ang bumagsak. Sa harap ni Qin Nan, may isang 2 metrong mabangis na tigre na may balahibong. Maraming kulay. Titig na titig ito kay Qin Nan, paikot-ikot, tila naghahanda. Naging seryoso ang mukha ni Qin Nan. Nakatindig siya, nakahawak sa Black Iron Saber, at hindi gumagalaw. Ang halimaw na ito ay ang multicolored tiger, isang rank 3 demonic beast. Ang lakas nito ay katumbas ng isang nasa 3 antas ng body tempering realm. Kapag nakakagat, kahit nasa 3 antas ay mamamatay. Kaya kailangan ng lubos na pag-iingat. Nagharapan ang tao at ang tigre. Batid ng multicolored tiger ang lakas sa katawan ni Qin Nan kaya hindi ito basta umatake. Nakatiklop ang katawan at paikot-ikot. Kumislap ang mga mata ni Qin Nan. Sa sandaling iyon, umabant ang kaliwang paa niya ng isang hakbang. Sa isang iglap, sumabog ang puwersa ng multicolored tiger. Yumalulong ito at tumalon ng ubod ng lakas. Sa kisap mata, nasa tuktok na ito ng ulo ni Qin Nan, nakanganga, kumikislap. Ang matutulis na pangil habang papabaon. Hindi nagpakita ng takot si Qin Nan. Kumilos ang katawan niya. Iwinasiwas niya ang Black Iron Saber sa kanang kamay. Umalangaw-ngaw ang tunog na parang kulog. Kumislap ang sable na parang kidlat. Isang malinis na hiwa. Sa ere pa lang, nahati sa 2 ang multicolored tiger. Thunder Crash Saber Art. Isang hiwa. Tiyak na kamatayan. Makapangyarihan ang saber art na ito. Marahil isa ito sa pinakamatitibay na intermediate martial skills. Hindi natinag si Qin Nan sa dugo sa kanyang harap. Sa halip, sumiklab ang tuwa sa kanyang dibdib. Dahil sa Thunder Crash Saber Art, may tiwala na siya na makipagsabayan sa isang nasa 4 na antas ng body tempering realm. Ngunit small success stage pa lang ang Thunder Crash Saber Art. Kailangan ko pang patibayin. Mabilis siyang kumalma. Wala ni bahid ng kaiabangan. Gaya ng lobong nag-iisa, sumuot siya sa gubat. Sa sumunod na 2 araw, puro laban ang ginawa ni Qin Nan. Ang pinakaalog ay noong nakasagupa niya ang isang demonic ape na nasa 4 na antas ng body tempering realm. Sobrang mabangis ang halimaw. Nanalo si Qin Nan, ngunit wasak ang katawan niya sa bagbog. Gayunman, malaki ang napala niya. Lalong tumindi ang bagsik ng Thunder Crash Saber Art. Sa sandaling ito, dahan-dahan siyang gumalaw sa gubat. Iwas sa anumang demonic beast. Matindi ang pinsala niya matapos ang laban sa demonic ape. Kahit medyo nakabawi na siya, hindi pa ganap na gumagaling. Kung makakatagpo siya ng halimaw na kasing antas, mapapahamak siya. Ang pinakamahalaga ngayon ay maghanap ng spiritual herbs ng langit at lupa na makakatulong sa paggaling. Habang nag-iikot siya, biglang kumislot ang puso niya. May napakakapal na spiritual chi sa unahan. Sobrang siksik ng spiritual chi. Tiyak na may spiritual treasure ng langit at lupa sa harap. Kumaibot ang dibdib ni Qin Nan. Mabilis siyang sumugod papunta sa pinagmumulan ng spiritual chi. Ilang sandali lang, nakita niya ang isang munting puting lawas sa kailaliman ng gubat. May makapal na puting ambon sa ibabaw nito. Ito ba ay nanlaki ang mata ni Qin Nan? Yuan Spiritual Energy Pool. Ang Yuan Spiritual Energy Pool ay nabubuo kapag nagtitipon ng spiritual chi ng langit at lupa. Ang lawak ng pool sa harap niya ay 3 metro. Katumbas ito ng 50 body tempering pills. Hindi ko inaasahan na makakakita ako ng Yuan Spiritual Energy Pool. Sapat ito para tuluyang makabawi. Masaya siya at aabant na sana nang biglang may 2 tinig mula sa likod ng kagubatan. Big Brother, sigurado bang may Yuan Spiritual Energy Pool sa unahan? Bakit kita pagsisinungalingan? Nasa isang lumang mapa ko ito nakita. Ano sa tingin mo? Mabuti kung ganoon. Sa pool na ito, siguradong mag-iiba ang cultivation nating magkapatid. Pagkatapos, bibigyan ko ng matinding leksyon si Qin Nan. Leksyon lang. Sobrang gan naman yan. Bibigyan ko siya ng kapalarang mas masahol pa. Sa pagiging walang silbi, kasabay ng pagngangalit ng mga ngipin, 2 anino ang lumitaw mula sa gubat. Nang
Makita nila ang Yuan spiritual energy pool, kumislap ang tuwa sa kanilang mga mukha. Pero nang makita nila si Chinan, nanigas ang kanilang anyo. Nagulat din si Chinan. Pagdaka, naging kakaiba ang ekspresyon niya. Chapter 8. Hindi kailanman inakala ni na Chinyu at Chin Xiao na ang mismong Chinan na. Pinagtatawanan nila ilang sandali lang ang nakaraan ay biglang lilito sa kanilang harapan. Pareho silang natigilan. Chinan, bakit ka nandito? Tanong ni Chin Xiao, halos di makarik. Hahaha, anong pakialam natin kung bakit siya nandito? Unang natauhan si Chinyu at lumitaw ang malupit na ngiti sa kanyang mukha. Chinan, may daan papuntang langit pero ayaw mong tahakin. Walang pintuan ng impyerno pero pinili mong pumasok. Hindi ka na nasa Martial Scale Pavilion o sa pamilya Chin. Ngayon, gusto kong makita kung ano bang kakayahan ang ipinagmamalaki mo noon. Sumabog ang presensya ni Chin Yu, malakas, mabangis, at malinaw na nasa ikalawang antas ng body tempering realm. Nang makita iyon, sumabay si Chin Xiao. Umikot ang espiritu sa katawan niya at umabot ang kanyang lakas sa unang antas ng body tempering realm. Parehong may halong galit at pagnanais ng paghihiganti ang dalawa. Matagal na nilang gustong gantihan si Chinan. Ngunit habang nasa pamilya Chin ito, hindi sila makakilos. Anak kasi ito ng patriarch, at hindi nila kayang kalabanin iyon. Ngayon, nasa Longhu Mountain Range sila, walang makakakita, walang makakapigil. Kahit patayin nila si Chinan, walang makakaalam. Itinuon nila ang tingin kay Chinan, umaasang makikita nila ang takot sa kanyang mukha. Ngunit muli silang binaygo ni Chinan. Kalma ang mukha nito, may manipis na ngiting malamig. Ano bang kakayahan ko? Sa tingin ko, kayong dalawang walang dangal at walang hiya, hindi karapat-dapat malaman. Nag-iba ang anyo ng magkapatid, nanginginig sa galit. Chinan, gusto mo talagang mamatay? Sigaw ni Chin Xiao. Naalala niya ang kahihiyang dinanas noon at namula ang mga mata sa galit. Tumindig sa likod niya ang kanyang martial spirit, isang espada na may tatlong dilaw na sinag ng liwanag. Hinugot niya ang espada at tumakbo papunta kay Chinan na parang mabangis na tigre. Kumislap ang talim ng espada, kasabay ng lakas ng isang unang antas ng body tempering realm. Ngunit si Chinyu ay ngumiti lang sa likod. Hindi siya kumilos. Para sa kanya, sapat na si Chin Xiao para tapusin si Chinan. Ang tanging dahilan kung bakit natalo noon si Chin Xiao ay dahil ginamit ni Chinan ang 10 body tempering pills para maabot ang unang antas. Pero ngayon, pareho na. Silang nag-level up. May dalang 3rd grade wang ranked sword martial spirit si Chin Xiao. Paano siya matatalo ng basura? Ngunit sa sandaling iyon, gumalaw si Chinan. Hindi niya hinugot ang sable. Sa halip, isang hakbang lang ang ginawa at isang suntok ang pinakawalan. Ito ay ang parehong mababang antas na martial skill, collapsing fist. Yan na naman ba? Akala mo mauulit mo pa yon? Malupit na ngiti ni Chin Xiao. Ngayon, ipapalasap ko sa iyo ang Autumn Water Sword Art. Sumayaw ang espada ni Chin Xiao, nag-iwan ng maraming anino, parang agos ng tubig sa taglagas. Isa itong mid-level martial skill, mas mataas kaysa sa collapsing fist. Nagbanggaan ang suntok at espada. Ngunit biglang natigilan ang ngiti ni Chin Xiao. Nanlaki ang mga mata niya, at bago pa siya makasigaw, sumabog ang lakas mula sa kamao ni Chinan. Boom! Nang inag ang hangin. Sa isang iglap, nadurog ang katawan ni Chin Xiao sa ilalim ng nagngangalit na puwersa. Nagkalat ang dugo at laman sa paligid, wala man lang pagkakataong sumigaw. Isang suntok lang, patay agad. Tahimik si Chinan. Kalma, walang emosyon. Sa lakas niya bilang nasa ikatlong antas ng body tempering realm, ang kalaban sa unang antas ay parang langgam lamang. Anong, halos hindi makapaniwala si Chinyu habang pinagmamasdan ng kapatid na nagkalure-lure. Hindi, imposible. Ngunit agad siyang nilamon ng galit. Chinan, pinatay mo ang kapatid ko. Mamamatay ka rin. Tumindig sa likod ni Chinyu ang kanyang martial spirit, 4 na dilaw na sinag ang kumislap, at lumitaw ang isang frostbow na naglalabas ng nakakagyat na lamig. Patay ka, sigaw niya. Hinailan niya ang busog hanggang maging bilog na parang buwan.
Mula rito, lumipad ang isang yelong palaso na may matinding lakas, sapat upang patumbahin kahit isang karaniwang ikatlong antas ng Body Tempering Realm. Ngunit sa sandaling iyon, hinugot ni Chinan ang kanyang Black Iron Saber at iwinasiwas. Kasabay ng kulog, isang malamig na liwanag ng sable ang lumipad, parang kidlat na pumutol sa kalangitan. Pang! Nawasak sa ere ang Frost Arrow, naglaho na parang walang nangyari. Yan lang ba ang kaya mo? Malamig na sabi ni Chinan. Ang hampas na yun, kalahati lang ng lakas ko. Nanlaki ang mata ni Chinyu, parang natuklo ng ahas. Hindi, posible, ikalawang antas. Ako, gamit ko ang aking martial spirit, at ikaw. Biglang napasinghap siya. Hindi kaya, nasa ikatlong antas ka na ng Body Tempering Realm. Imposible. Isa lang siyang first grade ranked martial spirit trash. Paano siya nakarating sa ikatlong antas sa loob lang ng kalahating buwan? Kahit 50 pil pa ang gamitin, kulang ang oras. First grade ranked trash. Ngumisi si Chinan. Shinyu, tanga ka pala. Akala mo ba, iyon lang ang meron ako? Sige, ngayon ipapakita ko sayo kung sino talaga ang basura. Mula sa likod niya, umalangaw-ngaw ang kulog. 7 sinag ng dilaw na liwanag ang sabay-sabay na lumitaw, at ang Divine Battle Spirit ay umangat, naglalabas ng nakakabinging presensya. Nanlaki ang mata ni Chinyu. Hindi siya makagalaw. Ang espiritong ito ay may aurang nakapagpapaluhod. Ang 7 sinag ng dilaw na liwanag ay sobrang liwanag, halos hindi niya matingnan. 7th grade ranked martial spirit. Imposible, imposible, bulong ni Chinyu, nanginginig. Hindi ba, first grade lang ang gising mo? Paano ka nagkaroon ng ganito kalakas na martial spirit? Naalala niya ang lahat ng panlalait at pagbabante niya kay Chinan. Lahat ng ginawa niyang panghahamak, at ngayon, harap-harapan ang katotohanan siya pala ang tunay na katawa-tawa. Ang 7th grade ranked martial spirit ay isang pambihirang kababalaghan. Minsan lang lumitaw sa loob ng 50 taon sa buong Linshui City. Tahimik na wika ni Chinan, malamig ang tinig, ngayon na alam mo na, oras mo nang sundan ang kapatid mo. Umuugong ang Black Iron Saber sa kamay niya, kumikislap sa amoy ng kamatayan. Biglang sumigaw si Chinyu, napaluhod sa lupa. Huwag mo akong patayin. Maawa ka. Ngunit hindi pa niya natatapos ang pakiusap, tumama na ang liwanag ng sable. Isang hiwa lang. Wala nang natira. Tinitigan ni China ng bangkay ng walang emosyon. Sinabi ko na sa inyo, huwag kayong luluhod at mamamanhik, dahil kahit gawin ninyo, hindi ko kayo patatawarin. Sa susunod ninyong buhay, huwag kayong magmataas, huwag maliitin ang iba, at huwag maging walang hiya, dahil kapag dumating muli ang oras, baka hindi na kayo umabot para magsisi. Chapter Siyam. Hindi pinahalagahan ni Chinan ang magkapatid na iyon. Kapag buhay at kamatayan ang laban, wala siyang ipinapakitang awa. Muling sinuri ni Chinan ang paligid. Nang matiyak niyang walang bakas ng demonic beasts o martial artists, saka lamang siya nakampant at pumasok sa Yuan Chi Pool. Sa loob ng Yuan Chi Pool, umupo siya ng naka-cross leg. Lumulutang sa likuran ang Divine Battle Spirit, tuwid at tahimik, ngunit naglalabas ng malakas na paghigop na sumisimsim sa spiritual chi ng Pool. Maingat na ginabayan ni Chinan ang spiritual chi upang alagaan ang kanyang katawan at pagalingin ang mga natamong pinsala mula sa huling laban sa demonic ape. Nang makonsumo ang humigit kumulang 1/4 ng chi sa Pool, bahagyang nanginig ang katawan niya at nagkaroon ng kaunting pamumula sa mukha. Nawala ang kaputlaan sa pagitan ng kanyang mga kilay at agad na bumalik ang sigla ng buong katawan. Sa wakas, magaling na. Napangiti siya at muling bumulong sa sarili. Marami pang natitirang spiritual chi sa Yuan Chi Pool. Sapat ito para makapag-cultivate at makalusot sa susunod na antas. Muling ipinikit ni Chinan ang mga mata at buong puso niyang inudyukan ang divine battle. Spirit na tuloy-tuloy na sumipsip ng spiritual chi papasok sa kanyang katawan. Sa ngayon, nasa ikatlong antas na siya ng Body Tempering Realm. Napanday na sa unang yugto ang balat, laman, litid, at buto. Ang natitira na lang ay ang laman loob at dugo.
Ang target niya ngayon ay ang laman loob. Iba ang pagpanday ng laman loob kumpara sa balat, laman, litid, at buto. Mahina ang laman loob. Kapag nagkamali, siguradong masasaktan ang katawan. Minsan narinig ni Chinan na may rogue cultivator sa Linshui City na aksidenteng napasabog ang sarili habang pinapanday ang laman loob. Dahan-dahan niyang inihatid ang malinis na spiritual chi papasok sa kanyang laman loob. Hinayaang maghalo ang chi at ang laman loob hanggang maging iisa upang makamit ang bisa ng pagpanday. Umabot ng 6 na oras ang ganitong pagsasanay. Nang tuluyang maubos ang spiritual chi sa Yuan Chi Pool, biglang iminulat ni Chinan ang mga mata. Mula sa kanyang katawan ay sumunod-sunod na umalangaw-ngaw ang mga tunog na parang mabibigat na tambol. Nakapasok ako sa ika-4 na antas ng Body Tempering Realm. Kumislap ang tuwa sa kanyang mga mata at tumanggaw siya na kontento. Mas malinaw na niyang nararamdaman ang mga pagbabago sa katawan. Halimbawa, dati, kapag ginagamit niya ang mababang antas na collapsing fist, puro panlabas na lakas lang ang nagagamit. Ngayon, kaya na niyang gamitin ang panloob at nakatagong lakas. Umabot sa lakas ng isang mid-grade martial skill ang collapsing fist. Sa ika-4 na antas, hindi lang katawan ang nagbabago. Mas humuhusay din ang kontrol sa sariling lakas. 2 araw pa lang ako sa Longho Mountain Range. Malaki ang napala ko, pero maaga pa para umuwi. Mas mabuting magpatuloy pa akong magsanay dito. Sandaling nag-isip si Chinan at nagpasya. Aabutin ng panahon bago maayos ni Chin Tian ang 500 na body tempering pills. Kung babalik siya ngayon, mag-iisa lang siyang magpapakadalubhasa. Sa kabundukan, mas dadami ang karanasan sa laban at maaaring may swerteng pagkakataon, tulad nitong nahanap niyang Yuan Chi Pool. Sumunod na mga oras, lubos siyang nalubog sa pagsasanay. Para siyang lobong nag-iisa. Sa gubat, dumarating at nawawala. Walang humpay na nakikipagbakbakan sa mga demonic beasts. Sa pagkakataong ito, kaya na niyang pumatay ng level 4 na halimaw at minsan ay nakapatay pa ng level 5. Lalong lumalakas ang Thunder Crush Saber Art ko. Pakiramdam ko, malapit na akong magkaroon ng panibagong pagbuti. Habang tumatakbo sa gubat, napansin niyang lalong bumibilis ang kanyang sable. May mga sandaling kahit siya mismo ay hindi agad nakakahabol sa bilis ng kamay, at bagsak na ang halimaw bago pa siya lubos makarig. Nagdulot ito ng pagdududa, kilala niya ang sarili niyang pag-unawa. Sa logika, hindi pa dapat ganito kabilis. Ano ang dahilan ng pagtaas ng kanyang perception? Matapos mag-isip, napako ang tingin niya sa Divine Battle Spirit. Ngunit hindi pa siya sigurado kung tunay na napapataas ng Divine Battle Spirit ang perception, bukod sa antas ng Martial Spirit, nakakatakot ang posibilidad nito. Habang nagmumuni, bigla siyang nakarinig ng mahinang ingay sa unahan. Mula nang umabot siya sa ika-4 na antas at mapande ang laman loob, napansin ni Chin Nan na mas lumino ang kanyang paningin at pandinig. Sa loob ng 2 metro, batid niya agad ang kahit anong galaw. Tingnan natin. Pinawi niya ang sariling presensya at dahan daw ang sumunod na parang anino. Di naglaon, may grupo ng tao ang lumitaw sa kanyang harapan. May 3 kalalakihang nasa gitna edad na ang kasama. Ang bawat isa ay may aurang katumbas ng 3 antas ng Body Tempering Realm. Matitigas ang tingin. Halatang sanay sa pakikipaglaban. Sa gitna nila ay may isang dalagang kasama. Nakasalampak sa balikat niya ang puting balahibong shawl at suot niya ang ice blue na mahabang palda, balingkinitan at malinaw ang hubog ng katawan. Puting-puti at matulis ang mukha, puno ng sigla ang dating. Ngunit halatang may inis at kayabangan sa kanyang ekspresyon. Napakuyom si Chinan. Siya iyon. Kilala niya ang dalaga, si Fang Zhu, bunsong anak ng patriarch ng pamilya Fang. Sa Linshui City, ang Chin at Fang ang 2 malaking angkan. Pareho silang may Xiantian Realm experts at maraming makapangyarihang disipulo. 10 taon pa lang, ang pag-angat ng Chin mula ng pamunuan ni Chin Tian, habang ang Fang ay mahigit 1 siglo na sa lungsod. May chismis noon na may lumabas sa Fang ng isang peerless genius na may 8th grade Huang-rank martial spirit, ngunit walang makapagpatunay. Sa nakaraang 10 taon, may mga munting banggaan ang 2 angkan. Dahil
Dito, ilang beses nang nagkita si Chinan at Fang Zhu, ngunit hindi sila malapit. Ano ang ginagawa niya rito? Kalahating buwan na ang nakaraan mula sa Martial Spirit Awakening Ceremony ng Qin. Natural, nagkaroon din ng Fang. Ngunit dahil mula henyo ay naging basurang Martial Spirit. Si Chinan, napunta rito ang buong atensyon at walang masyadong nakibalita tungkol sa Fang. Kung nagising na ang Martial Spirit ni Fang Zhu, dapat ay nag-insayo siya sa loob ng kanilang angkan. Bakit siya nagdala ng sariling mga bantay sa Longho Mountain Range? Habang nagtataka si Chinan, biglang sumigaw si Fang Zhu. Bakit wala pa tayo? Kayong tatlo, tingnan ninyong mabuti ang mapa. Kapag mali ang lugar, hindi ko kayo palalampasan. Miss, hindi kami nagkamali, Pidgeot hiningang sagot ng isa. Maliban sa kuweba na nadaanan natin kanina, wala nang iba. Posible ring peke ang mapa. Nanlamig ang mukha ni Fang Zhu. Paanong peke ang mapa ko? Hanapin ninyo ng maigi. Kapag hindi ninyo nakita, makikita ninyo kung paano ko kayo didisiplinahin. Pinunasan ng tatlo ang pawis at mabilis na nagsikalat upang maghanap. Ang isa sa kanila ay papalapit sa direksyon ni Chinan. Nanatiling nakatago si Chinan at hindi gumalaw. Sa antas ng kalalakihan, halos imposibleng matunugan ang presensya niya. Malaki ang agwat ng ikatlong antas kumpara sa ikaapat. Batay sa narinig niyang usapan, malinaw na tulad ni Qin Yu at Qin Xiao, naghahanap din sila ng kayamanan sa kabundukan. Naudyukan ang kanyang kuryosidad at gusto niyang makita kung anong uri ng yaman ang kanilang hinahanap. Ngunit biglang huminto ang papalapit na lalaki. Tumingin ito sa direksyon ni Chinan na may patong-patong na pagpatay sa mga mata. Sino yan? Lumabas ka. Chapter 10. Mula nang maabot ni Chinan ang ikaapat na antas ng Body Tempering Realm, lubos ang kanyang kumpiyansa sa kakayahan niyang magtago ng presensya. Dahil matapos mapande ang kanyang laman loob, kaya na niyang kontrolin ang kanyang aura upang hindi ito sumangga, halos imposibleng matukoy siya ng iba. Lalo na sa isang nasa ikatlong antas lang ng Body Tempering Realm, hindi siya dapat matuntan. Kaya't nang mapagtanto niyang nahuli siya, bahagyang sumakit ang ulo ni Chinan. Ngunit, hindi siya nagpanggap o tumakas. Lumabas siya ng kalmado at nagtanong, paano mo? Ako nakita, bahagyang napatigil ang gitnang edad na lalaki. Karaniwan, kapag nahuli ang isang nagmamatsyag, agad itong nagkakandara pa o nagpapakawala ng pag-atake. Ngunit ang binatang nasa harap niya ay kalmado, parang walang nangyari. Makalipas ang ilang sandali, ngumiti ito ng may pagmamataas. Ang martial spirit na gising ko ay tinatawag na fog grass. Mababa lang ang ranggo nito, pero kaya nitong madama ang lahat sa loob ng 10 metro. Mahusay ang pagtatago mo, kung hindi ka lang pumasok sa saklaw ko, hindi kita mahuhuli. Napalunok si Chinan. Sa pagkakataong ito, naging pabaya siya. Alam niyang napakaraming uri ng martial spirit, iba't iba ang kakayahan depende sa uri. Hindi lang sa antas, tulad ng magkapatid na sina Qin Yu at Qin Xiao na may sword at bow spirits para sa pagpatay. Ang nasa harapan niya naman ay isang detection type martial spirit. Mukhang kailangan kong maging mas maingat. Hindi sapat ang mataas na cultivation kung magiging kampante ako, tahimik niyang sinabi sa sarili. Isang leksyon itong di niya malilimutan. Ngunit biglang sumigaw si Fang Zhu, sino yan? Sino ang sumusunod sa akin? Kasabay ng sigaw, lumapit si Fang Zhu kasama ang dalawang bantay. Nang makita niya si Chinan, biglang natigilan ang galit sa kanyang mukha. Hindi niya inaasahang si Chinan pala ang sinusundan niya. Samantala, agad siyang pinaligiran ng tatlong matipuno at matatag na bantay, handang umatake anumang sandali. Chinan, ikaw ba yan, basura? Hindi makapaniwalang sabi ni Fang Zhu. Isang tulad mong walang silbi dapat nagkukulong na lang sa pamilya ninyo. Bakit mo ako sinusundan? Nagulat din ang tatlong bantay. Hindi nila akalaing ang binatang sumusunod sa kanila ay ang dating henyo ng Linshui City na ngayoy tinuturing na basurang nilalang. Dahil dito, bumaba agad ang kanilang pagbabantay. Sa isip nila, paano magiging bantaang isang taong may first grade wang rank martial spirit at kalahating buwang karanasan. Nanlamig ang ekspresyon ni Chinan. Wala naman siyang galit kay Fang Zhu, ngunit nang
Una pa lang itong magsalita ay agad siyang tinawag na basura. Ano bang pakialam mo kung nag-e-ensayo ako o hindi? Malamig niyang tugon. At isa pa, wala akong interes na sundan ka. Nagkataon lang na napadaan ako. Ngayon, nakita mo na. Ako, aalis na ako. Tumalikod siya at nagsimulang lumakad palayo. Ngunit biglang sumigaw si Fang Zhu, ano? Tumigil ka. Kung hindi ka luluhod at hihingi ng tawad, hindi ka makakaalis ngayon. Masama talaga ang araw ni Fang Zhu. Bumili siya ng isang lumang mapa sa Linshui City. Inakala niyang magdadala iyon ng kayamanan. Nagdala pa siya ng mga bantay at lihim na naglakbay para makuha ang treasure. Pero pagkatapos ng ilang oras ng paghahanap, isang sira-sirang kuwebo lang ang nakita nila. Malinaw, naloko siya. At bilang anak ng patriarch ng Fang clan, hindi siya sanay mapahiya. Kaya't nang makita si Xin Nan, na noon pa man ay hindi niya gusto, naging tagasalo ito ng kanyang galit. Luluhod at hihingi ng tawad. Natawa si Xin Nan, puno ng pangungutya. May tama ba sa ulo mo? Bakit ako luluhod sa'yo? Kung gusto mong may lumuhod, bakit hindi ikaw ang lumuhod at humingi ng tawad sa akin? Para kay Xin Nan, akala niya sina Qin Yu at Qin Xiao na ang pinakawalang hiya. Pero mas matindi pala itong si Fang Zhu. Isang utos lang, gusto na niyang ipaluhod siya. Ang kapal ng mukha. Ano, nil-8 mo pa ako? Senggal ni Fang Zhu, nanlilisik ang mata. Kung hindi ka lang anak ng Qin family, basura ka lang na walang karapatang lumuhod sa harapan ko. Kayong tatlo, pakinggan niyo ako, wasakin ang mga braso at binti niya, at durugan ang kanyang dantian. Nanlamig ang mukha ni Qin Nan. Hindi siya makapaniwalang sa isang maliit na pagtatalo. Lang, gusto na nitong pagdurusahan siya ng ganoon. Ang babaeng ito, sobrang lupit ng puso. Walang pagdadalawang isip, sumugod ang tatlong bantay. Sanay na sila sa ganitong utos. Sa ilalim ng kapangyarihan ni Fang Zhu, marami na silang pininsala at pinatay. Si Fang Zhu na may nakangising naghihintay, sigurado sa magiging resulta. Sa isip niya, ilang sandali na lang, maririnig na niya ang mga sigaw ni Qin Nan. Magaling, malamig na sabi ni Qin Nan, wala akong galit sa inyo, pero dahil gusto enyong sirain ang katawan ko, tingnan natin kung paano nyo gagawin iyon. Sa isang hakbang, pinakawalan niya ang kanyang buong lakas. Ang presensya ng ikaapat, na antas ng body tempering realm ay bumalot sa paligid. Boss! Natigilan si Fang Zhu, parang may biglang umipit sa kanyang dibdib. Hindi siya makahinga. Ang dating kumpiyansa ay napalitan ng takot. Ang tatlong bantay ay napahinto rin, hindi makapaniwala. Ang tinatawag na, basurang, may first-grade martial spirit, ay may lakas ng ikaapat na antas ng body tempering realm. Patayin siya, patayin siya, napasigaw si Fang Zhu, halos wala sa sarili. Hindi niya matanggap na ang taong hinamak niya ay ganito kalakas. Ang tanging nasa isip niya ngayon, dapat mamatay si Qin Nan. Agad lumitaw sa likuran ng tatlong bantay ang liwanag ng kanilang martial spirits, tatlong first-grade wang-ranked spirits na sabay-sabay nagningning. Pinagsama nila ang kanilang lakas, halos maging isa ang kanilang galaw. Patayin, sabay silang umatake. Parehong-pareho ang bawat galaw, at habang lumalapit pinagsama nila ito sa isang sabayang martial skill, isang teknik na sinadya para hindi matakasan. Kaya pala sila piniling bodyguards ni Fang Zhu. Magaling ang kanilang kombinasyon, pero hindi pa rin sapat. Tumalim ang mga mata ni Qin Nan. Walang bakas ng takot. Sa isang kisap mata, iwi na siwas niya ang black iron saber, kasabay ng kulog, kumidlat ang talam pababa. Tatlong sigaw ang sumabog ngunit agad naputol, para bang may pumihil sa kanilang mga lalamunan. Sa isang hiwa, naglaho silang lahat. Isang ulan ng dugo ang bumalot sa paligid. Nanlaki ang mga mata ni Fang Zhu. Ang dating maamo niyang mukha ay puno ngayon ng sindek. Ang tanawin sa harap niya ay parang bangungot, isang eksena ng demonyo sa anyo ni Qin Nan. Ang mga bodyguard niya, talo sa isang hiwa. Imposible, kahit sa isang ikaapat na antas. Nakalaban, dapat kaya nilang lumaban. Pero ngayon, isang hampas lang, wala na sila. Gaano katindi ang tinatawag nilang basurang ito? Miss Fang, malamig na tinig ni Qin Nan, bakit hindi ka na makapagsalita?
Lumalakas ang halakhak sa paligid. Hindi ba gusto mong wasakin ang mga kamay ko at durugan ang dantian ko? Pasensya na, namatay ang mga tauhan mo. Hindi nila natupad ang gusto mong mangyari. Kaya ano ngayon? Ikaw na ba mismo ang gagawa niyan?